Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Anita, 62 anyos at tubong Negros Oriental. Isa ako sa inyong masugid na tagapakinig. Unang araw pa lang ng iyong pag-ere sa radyo, nakasubaybay na ako. Matagal ko nang gustong magbahagi ng aking kwento. Gusto ko kasing balikan ang mga pinagdaanan ko noong bata pa ako. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Simple lang ang buhay namin noon. Sa mabundok na lugar kami nakatira. Bumababa sa bayan si tatay para magtrabaho sa isang pabrika. Ang nanay naman, nakatuon lang sa pag-aalaga sa aming magkakapatid. Kaya lang Tony, habang nagkakamalay ako, pansin ko na ang madalas na hindi pagkakaunawaan ng mga magulang ko. Laging hinaing ni nanay ang mahirap naming pamumuhay. Hindi raw niya iniwan ang kanyang pag-aaral para lang manirahan sa isang bahay na gawa lang sa kawayan. 18 anyos lang kasi si nanay nung ipinagbuntis niya ako. Kaya ganun na lang ang kanyang panghihinayang. Ilang beses pang nagbabanta si nanay na iiwan niya raw kami dahil sawang-sawa na raw siya sa matatamis na pangako ng isang lalaking pangarap at imahinasyon lang ang puhunan. Naman ang sikat ng araw. Nakakapaso. Ay, buti na lang malapit na ako sa bahay. Anong gagawin natin? Asa na ba kasi si Ate Nita? Sabi niya may kukunin lang siya sa eskwelahan eh. Hanapin ko kaya. Anong nangyayari doon? Alam mo ba paano pupunta Bakit sa eskwelahan parang yan? nagkakagulo yung dalawa kong kapatid? Igor! Helen! Ate! Ate! Ano nangyayari sa inyo? Bakit kayo umiiyak? Ate, anong gagawin natin? Ha? Si nanay! Anong nangyari kay nanay? Nawalan ba ng malay si nanay? Wala na siya. Ano? Umalis na si nanay! Ha? Umalis? Ano? Namalengke? Hindi, Ate! Wala na siya sa bahay! Ano ba, Rigor, Helen? Magsalita nga kayo na maayos. Tigilan niyo yung kangangayngal. Ano ba talaga nangyayari? Umalis na si nanay. Dala yung mga damit niya. Iniwan na tayo ni nanay, ate. Iniwan niya na tayo. Iniwan? Teka, anong oras? Anong oras yun? Hindi ko... Hindi ko sigurado eh. Sa tansya mo, anong oras? May 1 oras na. 1 oras na? Yata, ate, yata. May sinabi ba si nanay? Wala eh. Hindi ba siya nagpaalam? Hindi. Basta na lang siya lumabas ng bahay. Wala siyang sinabi? Wala. Bakit hindi niyo hinabol? Bakit hindi niyo pinigilan? Ginawa namin, ate. Kaya lang, pinag-ampas niya kami. Ate, anong gagawin natin? Sigurado kayo wala siyang nabanggit na kahit ano? Sumundo. Wala bang sumundo sa kanya? Wala. Ano ba naman yan, Rigor? Tiket. May nakita akong tiket ng barko. Hawak ni nanay kanina yon. Nalaglag nga yun ang pinipigilan namin siya eh. Barko?
Sasakay si nanay ng barko. Saan ba punta? Nakita mo ba? Hindi, ate. Dapat tinignan mo! O kaya nung nalaglag, kinuha mo agad tapos tinakbo mo! Ate! Sige, Rigor, ganito. Pumunta ka kay Manong Toto. Magpahatid ka sa pier. Pupuntahan ko si tatay, makita na lang tayo doon, ha? Sabihin mo kay Mang Toto, hintayin kami at huwag kang iwan mag-isa. Ikaw, Helen, dito ka lang sa bahay. Huwag kang aalis. Bantayan mo sina Tintin at Andoy. Naiintindihan mo ba? Oo, ate. Rigor, sige na, tumakbo ka na kina Mang Toto bago siya makalis. Bilisan mo! Sige, ate. Helen, pumasok ka na sa loob. Rigor! Rigor! Ate! Asan si Mang Toto? Ayun, nasa gilid, kumakain ng tinapay. Si nanay! Hindi mo pa ba nakikita si nanay? Hindi, ate. Paano natin hahanapin yung nanay nyo? Ang daming tao, hindi natin alam kung anong pangalan ng barko o anong oras aalis. Sabi nung kakilala ni Mang Toto, isang barko pa lang daw ang umaalis papuntang Cebu. Tay, sa tingin niyo saan pupunta si nanay? Hindi ko alam, nak. Ang mabuti pa, suyurin natin lahat. Rigor, sumama ka sa ate mo. Doon kayo banda sa kaliwa, ako naman sa kabila. Sige po, di ka na, Rigor. Sige, ate. Ano ba lang suot ni nanay? Ano nga? Hindi ko kasi sigurado kung puti o dilaw eh. Ano ba naman yan, Rigor? Nag-iiyakan kasi kami ni Helen, ate. Isipin mong maigi. Puti. Tingin ko puti. Puti, sige. Talasan mong mata mo. Sana hindi pa nakakaalis si nanay. Sana maabutan pa natin siya. Ate, paalis na yung isang yun, oh. Sana wala si nanay dun. Rigor, ayusin mo yung paghahanap. Huwag kong sensen lang ang tingin. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi naglalayag lahat ng barko. Ate, paano kung nakaalis na si nanay? Paano kung nakasakay na siya dun sa dalawang barko na una na? Pwede pa, Rigor. Mamaya nang iyak. Mas importanteng mahanap natin si nanay. Ate, kung nandito pa si nanay, sana nakita na natin siya. Ayan lang yung mga nakapila para sumakay ng barko eh. Eh, malay mo naman, mamaya pa yung alis niya. Pumunta tayo sa bilihan ng pagkain. Ayun. Ayun si nanay. Rigor, si nanay! Ate! Nay! 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 Ano ba yan? Pasensya na ho. Akala ko ho, kayo yung nanay ko. Ate, akala ko ba talasan ang mga mata? Manahimik ka. Doon tayo banda. Ate, tingin ko nakaalis na si nanay. Ako, Rigor, nauubos ng pasensya ko sa'yo, ah. Bakit naman magmamadaling umalis si nanay kung di pa oras ng biyahe niya? Siyempre, may isip niya na pwede siya mahabol. Alam ko! Tingin mo ba hindi ko pa naisip yon, ha? Sinasabi ng utak ko na nasa dagat na si nanay. Pero ayokong sumuko, Rigor. Hindi tayo pwedeng iwan ni nanay. Hindi tayo pwedeng mawalan ng ina. May dalawa pa tayong maliliit na kapatid. Sino mag-aalaga sa kanila? Ni wala pa nga kamuwang-muwang sa mundo sina Tintin at Andoy. Paano na lang sila? Paano na lang tayong lahat? Anita! Rigor! Ano? Wala, hindi nyo nakita yung nanay nyo? Tay, tingin ko nakaalis na si nanay. Layo na siya sa atin. Tay! Huwag kayong mag-alala. Babalik ang nanay nyo. Pangako, babalik siya. Hindi niya tayo matitiis. Maghintay lang kayo ng ilang araw. Magugulat na lang kayo. Pagising nyo, nasa kusina ang nanay nyo, naghahanda ng agahan.
Maghintay lang kayo. Pangako, babalik siya. Tony, 17 anyos ako noon nang iniwan kami ni nanay. Lumipas sa mga araw hanggang sa umabot na ng ilang buwan, pero hindi na bumalik si nanay. Humingi kami ng tulong sa mga kamag-anak at kaibigan ni nanay para mahanap siya. Pero lahat sila ay walang maibigay na impormasyon. Papasok pa lang ang dekada 80 noon. Wala kaming cellphone o telepono. Tanging pagpapadala ng liham at telegrama ang kaya naming gawin. Kaya naman ako ang sumalo sa lahat ng responsibilidad na naiwan ni nanay. Tumigil ako sa pag-aaral para maalagaan ang mga kapatid ko. Lalo na sina Tintin at Andoy, na pawang 3 at 1 taong gulang pa lamang nung naglaya si nanay. Ang masama nito, dinibdib ni tatay ang mga nangyari. Tila nagkaroon siya ng depresyon. Napabayaan niya ang kanyang sarili hanggang sa atakihin siya sa puso. Hirap tuloy siyang maglakad at magsalita. Lalo kaming naghirap dahil hindi na kayang maghanap buhay ng aming ama. Natuto kaming mamalimos ng pera at pagkain sa mga kamag-anak, pati na rin sa mga kapitbahay. Hanggang sa isang balita ang nakarating sa akin. Tintin! Huwag kayong lalayo ni Andoy ha, dyan lang kayo sa bakuran. Huwag kayong sasama sa mga kalaro nyo. Ay, nasa na ba si Helen? Suka lang ang pinabili ko, tagal-tagal makabalik. Tayo, kain na po kayo ng lugaw. Salamat, Nita. Tay, may sasabihin ho ako. Pero huwag kayong magagalit ha. Aalis ho ako bukas ng madaling araw. Pupunta ho ako ng Cebu. Alam ko na kung saan nakatira si nanay. Sinabi sa akin ni Chang Meding. Doon kasi nakatira yung isa niyang anak, si Kuya Hener. Sabi ni Kuya, nakita niya raw si nanay. Ilang beses na. Kaya nakatihan niyang sundan ito minsan. Kaya po yun, nalaman niya yung address ni nanay. Anita, ano bang sinasabi mo? Umutang ako kay Chang Meding ng pambili ng tiket sa barko. Gusto ko sana magpasama kay Rigor, kaya lang hindi po kasya yung pera eh. Higit 1 araw lang ako mawawala, tay. Balikan naman yung biyahe na nakuha ko. Hindi ka alis. Nabili ko na ho yung ticket, tay. Sayang yung pera pag hindi ako tumuloy. Ayoko. Hindi ka alis. Sabi niyo kasi babalik si nanay. Sabi niyo, ilang araw lang nandito na siya. Pero tay, higit 1 taon na, tay. Higit 1 taon na pero wala pa rin siya. Kaya kailangan ko siyang makausap. Tsak pag nalaman niyang may sakit ka, uuwi siya agad. Kasi sino na lang ang mag-aalaga sa'yo? Saan tayo kukuha ng pangkain? Alam kong may iisip ni nanay na may hirapan kaming magkakapatid. Hindi ka alis! Aalis ako, tay! Aalis ako! Kasi tignan niyo nga yung sarili niyo! Ang laki na ng pinayat niyo! Halos hindi ka na nga makilala ng mga kasamahan mo sa trabaho noon. At paano kami ni Rigor? Paano kami makakapag-aral? Lalo na ako. Magkukolehiyo na ako, tay. Pero paano ako makakapag-aral kung nandito ako at nag-aalaga ng mga kapatid ko? Sina Tintin at Andoy.
Ayos lang ba sa inyo lumaki sila na walang nanay? Sana kung kaya niyo silang alagaan eh, pero hindi. Kaya tay, kahit ano bang sabihin niyo, aalis ako bukas at gagawin ko ang lahat para may ibalik si nanay dito. Kanina pa ako dito sa may tindahan. Bakit wala pa rin lumalabas dun sa bahay? Tama naman yung address na pinuntahan ko. May numerong sa Isa Berding Gate. Bumukas na yung gate. May lumabas. Lalaki? Mag-iingat ka, ha? Uwi agad. Si nanay. Si nanay nga. Si nanay nga. Sinarado na yung gate. Teka, kakatukin ko. Oh, may nakalimutan ka ba? Ang lakas mo namang kumatok. O anong... Anita? Nay! Nay! Ang tagal ko kayong hinanap, Nay. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Sinong kasama mo? Nandyan ba ang tatay mo? Nasaan siya? Ako lang po, Nay. Ako lang po mag-isa. Paano ko nakapunta dito? Paano mo nalaman ang tirahan ko? Mahabang kwento po, Nay, pero... Nay, halika na. Umuwi na tayo. Sumama ka na sa akin. Bumalik ka na sa bahay, Nay. Nay, umuwi ka na. Nay. Hindi pwede. Ayoko. Nay, may sakit si tatay. Inatake siya sa puso. Hindi na siya makakilos ng maayos. Kaya hindi na siya pwedeng magtrabaho. Kailangan ka namin, Nay. Kailangan ka namin. Hindi mas lalong ayokong bumalik sa bahay ng tatay mo. Bahay natin, Nay. Bahay po natin yun. Hindi na kamo makakilos ng maayos ang tatay mo? Baldado na? Hirap lang po siyang... Tapos ano? Ako ang maghahanap buhay para sa atin. Gusto mong pagsabayin ko ang pagbabanat ng buto at pag-aalaga sa 5 katao? Kaya ko nga nilayasan ang buwisit mong tatay eh. Kasi hindi niya mabigay-bigay sa akin ang buhay na pinangako niya noon. Alam mo bang hindi na ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil pinili kong pakasalan niyang magaling mong tatay? Akala ko magiging masaya ako sa piling niya. Pero binilog lang niya ang ulo ko. Habang tumatagal, imbis na yaman ang dumadagdag sa amin mga supling lang ang dumami. Kaya sabihin mo dyan sa magaling mong tatay, bahala na siya sa buhay niya. Wala na akong pake. Sarili ko naman ang iisipin ko. Nay, paano kami? Kaming mga anak mo. Kayong mga nakatatanda ang maghanap buhay kung kinakailangan. Magpaturo kayo sa tatay niyo kung paano. Total siya naman ang may gustong isilang kayong lahat. Alam mo, umalis ka na nga. Wala ka nang mahihita sa akin. Nay, sandali. Nay, bakit ka ba nagkakaganyan? Aabandonahin mo lahat ng anak mo? Para saan? Para kanino? Para dun sa lalaking lumabas kanina? Sino yun, ha, Nay? Ano mo siya? Ano mo siya? Huwag niyo sabihin... Alam ba nung lalaki kanina na pamilyado ka, Nanay? Sasabihin ko sa kanya ang totoo, Nay. Huwag mo na akong takutin. Wala ring silbi yan. Sa tingin mo magagawa kong itago ang tunay kong pagkatao? Tignan mo nga ang itsura ko, Anita. Mukha ba akong dalaga sa'yo? Sinira niyo nga magkakapatid nitong katawan ko. Mabuti pa umalis ka na. Pabayaan niyo na ako, Anita. Hayaan niyo na akong maging masaya. Nay, maawa ka naman sa amin. Isipin niyo na lang na matagal na akong patay. Sige na, marami pa akong gagawin. Nay! Sa halip na ubusin mo ang lakas mo sa akin, umuwi ka na lang sa mga kapatid mo. Kailangan ka nila. Dahil uulitin ko, matagal nang patay ang nanay niyo.
Naligo akong umuwi kay tatay at sa mga kapatid ko. At sa paglipas ng mga buwan, milagro ng Diyos na lang ang dahilan kung bakit hindi kami namatay sa gutom. Nabuhay kami sa paminsan-minsang tulong ng mga kamag-anak. Inaabutan din kami ng kamote at gabi ng mga kapitbahay. Swerte na kung may kasamang dilata at itlog. Pero kadalasan, pinagsasalit-salita naming ulamin ang toyo at asin. Magkaroon lang ng lasa ang kanin na pinaghahatian namin ng tig-ilang kutsara. Ayaw namang ibenta ni tatay ang kapirasong lupa kung saan nakatirik ang aming tahanan. Dahil wala raw kaming ibang mapupuntahan. Sobrang hirap ng buhay noon, Tony. Awang-awa ako sa mga kapatid ko. Nangangayayat sila lahat. Lalo na ang 2 bunso na halos butot balat na. Sinubukan kong humanap ng trabaho pero dahil magti-19 anyos pa lang ako, walang gustong tumanggap sa akin. Si Rigor ay nakakapasok bilang boy o utusan sa kung saan saang pagawaan dun sa amin. Kahit papaano, may nauuwi siyang pera. Pero umabot din ako sa puntong kinailangan ko ng maging desperada. Dahil hindi pwedeng habang buhay kaming nagmamakaawa sa ibang tao para lang makakain. Helen, dalhin mo to kay tatay. Tapos eto na yung ulam. Huwag ka nang magreklamo bakit sardinas na naman. Kumain na kayo na Tintin. Si Andoy, subuan mo ha. Huwag mong pahawakan ng kubyertos at baka matapon na naman yung ulam. At itong kanin sa mangkok, kailangan pwede niyong kainin ha. Huwag ka nang kukuha ulit sa kaldero. Opo, ate. Maya-maya lang aalis na ako. Pupunta ako sa bayan para... Dito na ako. Ate, si Kuya Rigor, oh. O Rigor, ba't napauwi ka? Teka, bakit putok yung labi mo? Tsaka, ano nangyari sa'yo? Nakipagsuntukan ka ba? Ang dumi ng damit mo, puro kalikabok. Ano nangyari ha? May pasa ka rin sa kamay, Kuya, oh. Oo nga no, patingin nga. San pa? Wala ate. Yun na yun. Sa katawan, may pasa ka ba sa katawan mo ha? Wala nga, ano ba? May tama ka ba sa ulo? Ano ba yan? Wala nga. Mukhang mawakan. Rigor! Ate, pwede ba? Napaaway lang ako. Oo nga, pero bakit? Wala nga. Hindi pwedeng wala, magsalita ka nga dyan. Wala to. Sige na. Maghilamos lang ako sa labas. Huwag mo akong tatalikuran, kinakausap pa kita. Anong nangyari at nagawa mo pang makipag-away, ha? Rigor! Nahuli ako. Nahuli? Anong nahuli? Kumupit ako ng 20 pesos. 20 pesos? Masyado yata akong kinabahan eh. Di ko napansin, may nakakakita pa. Rigor naman! Bakit mo ginawa yun? Alam mo namang masama ang magnakaw. Bakit? Ate, kailangan mo pa bang tanungin kung bakit? Hilamos na ako. Helen, ikaw na nga muna bahala rito. Aalis na ako. Pupunta na ako sa bayan. Pag hinanap ako ni tatay, sabihin mo naghanap ng trabaho. Ayan! Ang ganda-ganda mo na, Anita. Hindi halatang sa bundok pa nakatira. Kuya Jose, Mm. hindi naman ako sasaktan nung customer mo, di ba? Kliyente, Anita. Kliyente ang tawag natin sa kanila, hindi customer.
Para naman tayong nasa karinderya niyan. Tsaka hindi kanya sasaktan. Hindi nila pwedeng saktan ang mga alaga ko. Kilala nila akong lahat ha. Gaganito-ganito lang ako. Pero pag ako kinanti nila, kayang-kaya kong ilabas ang mga baho nila. Papayag ba akong walang hawak na kolateral? Pati ikaw, Anita, huwag ka ring maingay ha. Illegal tong ginagawa natin. Pag ikaw kumanta kung kanino, naku, gagantihan kita at hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. O siya, sige na. Pumunta ka na doon sa kwarto, sa taas. Yung sa dulo ha, sa kaliwa. Sige po. Ay, Anita, Po. masakit lang sa umpisa. Tiisin mo. Kahit anong mangyari, huwag kang magpupumiglas. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at isipin mo na lang lahat ng pwede mong mabili para sa pamilya mo. Pagkain, laruan, gamot. Alam mo na yan, hindi ba? Opo. Oh, siya, sige na. 1 oras lang ang binigay ko sa kliyente. Pupunta agad ako sa kwarto kapag ubos na ang oras. Huwag kang mag-alala, Anita. Ako ang bahala sa'yo. Nandito na ako. Ate, ba't ang tagal mo nakauwi? Maghain ka ng kanin, Helen. May dala akong ulam mo. Talaga? Anong ulam, ate? Manok. Wow! Manok! Manok yung ulam natin! Uy, anong meron? Helen, kumuha ka na ng kanin. Ayaw nga pala. Rigor. Ano yan, ate? Gamot para dyan sa mga sugat mo. Tingnan mo na. Kanina namumula lang yung mukha mo. Ngayon nagsilabasa na yung mga pasa. Ay, magapala yung kaliwang mata mo. Bukas dadalhin kita sa ospital. Ha? Ospital? Helen, nasa na yung kanin? Eto na! Sina Tintin at Andoy. Tulog na. Gisingin mo para makakain. Anong nangyayari dito? Tay, upo ka na. May binili akong lechong manok. May binili ka? Tsaka bukas ng umaga, isasabay na kita dito kay Rigor. Papatignan ulit kita. Baka sakaling may pag-asa pa kayong gumaling. Nak, saan ka nakakuha ng pera? Natanggap po ako sa trabaho. Kahera. Kahera saan? Basta, sa bayan. Kahera sa tindahan o bilihan ng damit? Sa isang restaurant. Natanggap ka tapos may sweldo agad? Kapatid ng kaibigan ko yung may-ari. Bumali ako. Basta, may trabaho na ako, wala nang tanong-tanong. Umupo na kayo dahil kakain na tayo. Kakain na tayo ng masarap na ulam. Ate, ba't umiiyak ka? Basta! Helen, upo na. Tay, Rigor, sabi ko sa'yo, gisingin mo na sina Tintin at Andoy, di ba? Kailangan nilang matikman tong ulam habang bagong luto pa. Kaya gisingin mo na. Oo, ate. Ito na. Tony, yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakakain ulit kami ng manok makalipas ang 2 taon. Pero kahit masarap ang ulam, hindi ko yun malasahan. Dahil na rin sa nagawa ko sa aking sarili. Isang kaibigan ko ang naghikayat sa akin na lumapit kay Kuya Jose. Doon ako namulat sa makasalanang mundo. Nagawa kong magbenta ng panandaliang aliw.
Ayoko na magbigay ng detalye dahil masakit pa rin ang mga alaalang yun. Bukod kasi sa gusto kong magkaroon ng laman ng aming mga tiyan, nais kong ipagamot si tatay. Gusto ko siya makabangon muli. Dapat manumbalik siya sa dati. Dahil pangarap ko na dumating ang araw na pwede kaming magmalaki kay nanay. Kaya lang, Tony, ako lang ang nag-iisip ng ganun. Ang tatay ko tila hinayaan na ang sarili niya na lamunin ng kalungkutan. Ayaw niya magpagamot. Masaya na siya na nakatulala lang sa kalangitan. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang asawa niya na sumama na sa ibang lalaki. Tay, kumain ka pa. Ayoko na. Isa na lang. Isang subo na lang tapos uminom ka na ng gamot. Ayoko nga. Tigas naman ang ulo nyo eh. Paano kayo gagaling yan? Ginagawa kong lahat para mapagamot kayo pero kayo naman tong hindi marunong sumunod. Eh di bali wala rin pala yung pagod ko. Anita, mag-usap nga tayo. Bakit, Tay? Sabi ka nga sa akin ng totoo. Saan ka nakakuha ng pera? Sa trabaho, Tay, malamang. Hindi naman tumutubo sa puno ang pera. Anong trabaho? Kahera nga ako sa bayan, Tay. Hindi ka ganun kalaki ang sweldo ng isang kahera. Magsabi ka na ng totoo. Yun nga ang totoo, Tay. Ano bang iniisip nyo? May ginagawa akong iligal? Nagnanakaw ako? Anita, hindi kita pinanalaking sinungaling. Ah, iniisip nyo siguro. Nagbebenta ako ng katawan ko, no? Tay, sa halip na pag-aksayahan nyo ng oras ang buhay ko, bakit hindi nyo nalang gawin ang lahat para gumaling kayo? Para manumbalik yung dati nyong lakas. Nang sa gayon, pwede na ulit kayong maghanap buhay. Pag nakapaghanap buhay na kayo, pwede ko nang itigil tong kung anong ginagawa ko. Pero habang inutil pa kayo at pabigat sa akin, huwag nyo nang questionin kung saan ako kumukuha ng pinambubuhay ko sa pamilyang to. Na kung tutuusin, kayo naman ni nanay ang may responsibilidad. Anak, itigil mo na yan. Kasalanan yan sa Diyos. Kasalanan sa Diyos? Ako pa ngayon ang sinasabihan yung nagkasala sa Diyos? Bakit kayo? Malinis ba kayo? Hindi ba kasalanan sa Diyos ang pabayaan ng mga anak? Parehas lang kayo ni Nanay, Tay. Parehas kayong walang silbi. Anong sabi mo? Nung iniwan tayo ni Nanay, anong ginawa nyo? Nagpakalunod ka sa lungkot. Inuna mo ang sarili mong nararamdaman kaysa sa amin. Hindi mo naiintindihan ang kalalagayan ko noon. Hindi talaga. Pero nawalan ka lang ng asawa, kinalimutan mo nang may mga anak ka. Kaya tignan mo nangyari sa'yo. Nakikipag-agawan ka pa ng kalinga kina Tintin at Andoy. Kami ni Rigor ang nagkukumahog magbanat ng buto. Si Helen, na dapat nag-aaral, nandito sa bahay para magbantay sa inyo. Ninakaw nyo ni Nanay yung kabataan namin, Tay. Oh, hindi ba kasalanan yun? Anita, hindi ko naman ginusto na ganito ang mangyayari sa akin. Hindi ko kailangan ng paliwanag nyo. Liligpit ko na to. Anita,
Ayan ang gamot nyo sa gilid. Inumin nyo. Kaya nyo namang igalaw yung isa nyong kamay, hindi ba? Huwag mo nga akong hawakan, Tay. Magsabi ka ng totoo. Saan ka nagtatrabaho? Ayaw nyo pa rin tumigil? Diyan na nga kayo. Anita! Anita! Kung makapagtanong, akala mo naman may magagawa siya. Papangaralan pa ako tungkol sa Diyos. Sila naman ni nanay nagtulak sa akin sa sukdulan. Anong gusto niyang gawin ko? Hayaang mamatay kami sa gutom? Mapanatili lang yung pagiging malinis ko? Tay? Tay! Tay! Ano naman kaya? Ate! Ate! Ate, si tatay hindi makahinga. Inaatake yata sa puso. Ate, dali natin si tatay sa ospital. Ate! Helen! Helen! Kuya! Helen! Tawagin mo si Mang Toto. O kahit sino may motor doon. Inaatake sa puso si tatay. Dalihan mo! Oo! Oo! Ate, ano ba? Huwag kang tumayo lang dyan. Tulungan mo akong buhatin si tatay. Tay! Tay! Tay, gising! Ate, ano ba? Kumilos ka! Tay! Tay, liga, buhatin kita. Kapit ka lang, tay. Tay, ate! Si tatay, ano ba? Tay, liga na. Dadalhin kita sa ospital. Kapipitiw, tay. Tay! Ate, utang na loob. Huwag kang tumayo lang dyan. Tulungan mo ako dito, ate. Tay, tara. Labas na tayo ng bahay. Helen! Helen! Tony, noong mga oras na yon, nagtatalo ang isipan ko. May parte sa akin ang malungkot kapag may nangyaring masama sa tatay ko. Pero aminin ko rin, merong boses sa likod ng utak ko ang natutuwa dahil mababawasan ang pabigat sa akin kapag nawala na si tatay. Sa sobrang bigat ng pasanin ko noon, naisip kong hindi ko kailangan ng isang ama na nariyan nga pero wala ring pakialam sa mga anak niya. Mabuti pa nga na permanente na siyang makapagpahinga kesa naman sa panayang paghila niya sa amin pa ibaba. Nagawa pa naming isugod sa ospital si tatay pero huli na ang lahat. Sa biyahe pa lang, binawian na siya ng buhay. Alam kong napakasama kong anak ng mga panahong yun. Pero ang nais ko noon ay makaalpas mula sa madilim na kabanata ng aking buhay. Mula nang mamatay si tatay, lalo akong naging gigil na umangat sa buhay. Inipon ko ang perang inilalaan ko para sa gamot ni tatay. At nang lumaki-laki na ito, saka ako nagtayo ng maliit na negosyo. Tumigil na ako sa pagtatrabaho kay Kuya Jose at nagtinda na lang kami ni Rigor ng gulay. Pero ang kinikita namin doon ay pinambabayad namin sa mga kabilaang utang. Ilang taon din bago namin nabayaran lahat ng taong tumulong sa amin. At saka lang kami nakapag-ipon para sa aming mga sarili. Lumipas pa ang panahon, naghilom ang mga sugat sa aming puso. Salamat na rin sa mga mabubuting tao na nakilala namin. Nagkaroon na kami ng kanya-kanya naming pamilya. Ang asawa ko ang tumulong sa amin para makaangat-angat kahit kaunti. Nagawa naming ipaayos ang aming bahay. Mula sa kahoy ay naging bato na ito. Malapit na akong mag-40 anyos noon bago ko nasabing nakamit ko na ang inaasam-asam ko na payapa
at komportableng buhay. Ayan, malapit nang maluto tong sinigang. Nasa na kaya yung mag-ama ko? Nag-text si Rigor, pauwi na raw silang tatlo. Tao po! Tao po! Ha? Sino yun? May naghahanap sa akin? Teka nga, sisilipin ko. Ano yon? Sino sila? Ay, magandang tanghali po. Dito po ba nakatira si Ate Anita? Oh, sino sila? Kayo ho ba si Ate Anita? Ikaw, iho. Sino ka muna? Ay, ako ho si Samuel. Nakababata niyo ho akong kapatid. Ano ka mo? Ate Anita, kapatid niyo po ako. Nanay ko si Dolores. Nanay mo si... ano nga ulit ang pangalan mo? Samuel ho. Samuel. Pasensya na ho kung biglaan po akong sumulpot dito. Binigay ho ni Mama yung address niyo. Buti na nga lang po at dito pa rin kayo nakatira. Buhay pa siya? Po? Buhay pa yung nanay mo? Opo, awa ng Diyos. Kaya lang po, may sakit po siya eh. At nagpunta po ako dito kasi hiniling niya na magkakilala tayo. Bale, 4 po kaming magkakapatid. 4? Opo, pero ako lang po yung nagpunta dito. Kaya rin po ako nandito para humingi po sana ng pabor. Anong pabor, Samuel? Ngayon lang tayo nagkakilala, may pabor agad? Pasensya na po ate. Matagal ko na po kayong gusto makilala. Kaso wala lang talagang tamang pagkakataon. Sunod-sunod po kasi ang mga pangyayari sa buhay namin eh. Wala pong hinga. Tsaka... O ano ngang pabor yun? Ano po... kasi... gusto po sana ni Mama na umuwi po dito. Ano? Dediretsuhin ko na po kayo May sakit po kasi si Mama. Cancer po. At ongoing naman po yung pagpapagamot niya. Kaya lang gusto niya daw pong umuwi muna dito sa inyo para makasama po kayo. Gustong umuwi? Dito? Bakit? Bahay niya ba to? Ilan po kasi yung sabi niya sa akin eh. Alam mo ba yung mga nangyari sa amin noon? Yung tungkol po sa inyo? Yung tungkol sa amin? Kung paano niya kami iniwan? Nasabi po ni Mama yun noon. Hindi ko lang po alam kung ano yung buong detalye. Pues alamin mo! At pag nalaman mo na, saka tayo mag-usap. Ate Anita, uulitin ko lang po, may cancer si Mama. Oo, narinig ko. Pero hindi po sigurado kung gagaling pa siya. Ibig sabihin, may posibilidad na Namamatay siya? Ang totoo nga niyan, mas nagulat pa akong buhay siya eh. Kasi siya na rin ang nagsabi sa akin noon na ituring na namin siyang patay. Kaya ano yung sinasabi mo? Ate, hindi naman po sa nangingialam ako, pero nanay niyo pa rin naman po yung pinag-uusapan natin. Kahit nga naman pagbali-balik ta rin ng mundo, nanay pa rin namin siya, ano? Hindi naman po magiging libre yung pagtira niya ulit dito. Siyempre magbibigay kami ng pera para sa gamot niya, pagkain, at kung ano pa po yung pangangailangan niya. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi na kami mahirap. Alam ko po yun. Pero sinasabi ko lang po. Pero naiintindihan niyo naman po siguro yung posisyon ko, di ba? Bilang anak niya, gusto ko pong tuparin yung kahilingan niya sa akin. Kaya sana
pumayag na kayong umuwi siya dito. Kung kinakailangan lumuhod po ako at magmakaawa, gagawin ko. Eto ate, luluhod ako. Sus! Naging mabuting ina siguro siya sa inyo, ano? Para lumuhod ka ng ganyan alang-alang sa kanya. Kaya lang, Samuel, sabi ko nga sa'yo kanina, gusto ni nanay noon na ituring na namin siyang patay. At ginawa namin. Pinaglamayan namin siya ng maraming taon. Kasi gaya mo rin, bilang mga anak, tinupad lang din namin ang kahilingan niya. Kaya umalis ka na, Samuel. Wala kaming matutulong sa'yo. Isa pa, hindi naman siya gagaling kahit dalhin mo pa siya rito. Kaya bahala kang lumuhod dyan kahit abutin ka pa ng gabi. Wala akong pakialam. Nanay mo lang ang may sakit. Hindi na namin siya kaano-ano. Tony, sinabi ko sa mga kapatid ko ang naging pagtatagpo namin ni Samuel. Lahat sila ay hindi nakapagsalita. Nakakagalit dahil bakit kung kailan tahimik na ang buhay naming magkakapatid, saka pa siya magbabalik. Ilang beses pang nangulit si Samuel. Panay naman ang pagtaboy ko sa kanya. Hanggang sa kinausap ako ng asawa ko. Ang sabi niya, subukan daw naming tanggapin ulit si nanay. Kahit hindi bilang mga anak niya, kundi bilang mga mabubuting tao na handang tumulong sa iba. Kawang gawa. Yun na lang ang naisip namin dahilan para hayaan si nanay na muling tumira sa bahay na isinumpa niyang hindi na babalikan noon. Anong oras na ba? 6:00 na pala ng gabi. Kailangan nang mapunasan ni nanay at mapalitan ng damit. Nakakain na siguro siya. Rigor, Oh, ate. Ano, ikaw na kay nanay? kinakain mo na ba ng hapunan? Oo, tapos na. Gamot. Nakainom na. E di pupunasan na siya tsaka papalitan na ng damit. Oo, yun na lang. Tapos matutulog na siya. Ito pala yung pampunas niya. Nilagyan ko na ng mainit na tubig yan. Sakto na yung temperatura. Ay, salamat. Sige, ako nang bahala. Kaya mo na? Di mo kailangan ng tulong sa pagbuhat sa kanya? Ay, hindi na. Hindi ko naman siya kailangang buhatin talaga. Tsaka ang gaan-gaan na ni nanay. Kita mo naman. Pumayat tsaka parang lumiit. Oo nga eh. Ganun talaga siguro pag tumatanda, lumiliit. Sa buto raw yun eh. O siya, sige na. Magpahinga ka na. Punta na ako sa kabilang bahay, ha? Oo, sige. Sigaw ka lang pag kailangan mo ng tulong. Oo. Ay, tara na nga nang matapos na. Nay. Anita, Pupunasan ko na ho ang katawan niyo. sige. Angat ka konti, Nay. Hubarin ko na yung duster niyo. Punasan na kita, Nay. Sige, nak. Anita? Nak? Salamat, ha? Salamat at tinanggap mo pa rin ako dito. Usog ka konti, Nay. Nak? Alam mo ba kung bakit ako nagpumilit umuwi dito? May ideya ako. Kasi may sakit kayo at gusto niyong magpaalaga. Bakit kamo? Kasi bata pa yung mga anak mo sa kabila. Mga nag-uumpisa pa lang sa buhay. Ayaw mo silang pahirapan. Tama, di ba? Hindi naman sa ganon.
Buti pa sila. Buti pa sila naranasan nila ang kabaitan mo. Buti pa sila nakasama ka nila nung maayos ka. Pero bakit ganun? Kung kailan ka may sakit, saka ka bumalik sa amin. Gusto mo talagang puro pasakit ang ibigay sa amin, ano? Nung bata-bata ka pa at malakas, binigay mo ang lahat sa mga anak mo sa kabila. Pero ngayong paupos ka na, saka mo kami babahagian ng oras mo. Bakit, Nay? Bakit ganun? Nak, matagal ko nang gustong umuwi dito. Matagal ko na kayong gustong makita, makasama. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad kung alam mo lang. Pero hindi nyo ginawa. Eh di wala ring silbi kahit pasabihin yung matagal nyo nang nararamdaman yan. Natakot kasi ako, Nak. Natakot akong harapin ang mga kasalanan ko. Naisip ko, babawi na lang ako sa mga anak ko ngayon. Kaya lang, hindi ko kayang mawala na lang sa mundong to nang hindi kayo nakikita ulit. Takot ba kayong hindi matanggap sa langit? Hindi yon, Anita. Magbihis na ho kayo. Ito ho ang bago niyong damit. Ayos na ho. Matulog na ho kayo. Anita, sandali. Sandali lang. Mag-usap muna tayo. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Kung hihingi ho kayo ng tawad, gawin nyo na. Para mapanatag na ang kalooban nyo. Ayoko na hong marinig kung ano man ang gusto nyong sabihin. Kahit kailan, hindi kayo nawala sa puso't isipan ko. Sobra kong pinagsisisihan ng ginawa kong pang-iiwan sa inyo. Alam ng mga nakababataan yung kapatid yan. Lagi ko kayong kinikwento sa kanila. Anong kinikwento nyo? Yung mga masasayang alaala? Pero hindi nyo kinuwento yung mga pangit, di ba? Yung pagkasira ng mga buhay namin. Yung tatay namin nagkasakit sa sobrang sama ng loob. Alam nyo ba kung anong kinailangan kong gawin? Wag lang kaming mamatay sa gutom. Binenta ko na lahat, Nay. Katawan ko, kaluluwa ko, para lang mabuhay kami. Anita, anak. Akala nyo kasi noon, ganun kadali lang eh. Na pag umalis kayo, yun lang yun. Hindi nyo alam. Nung nawala kayo, ang daming mga pangarap ang gumuho. Hindi na kayo naawa, Nay. Lalo na kina Tintin at Andoy. Iyak sila ng iyak, hinahanap kayo. Hinanap-hanap namin kayo. Patawarin niyo ako, anak. Patawarin niyo ang nanay. Naging makasarili ako. Hindi ko alam bakit ko nagawa yun. Patawad, anak. Patawad. Sa totoo lang, Nay, wala pa sa puso ko ang magpatawad. Kasi kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi nabawasan yung sakit, Nay. Mapapatawad ko naman ho siguro kayo. Balang araw. Pero hindi pa ngayon. Huwag muna. Kasi ngayon pa lang tayo nagkasama ulit makalipas ang mahabang panahon. Ngayon pa lang ako mag-uumpisang umusad.
Kailangan ko pa ng sapat na panahon para tuluyan ang mapalaya yung 17 anyos na batang iniwan niya noon. Tony, sinira na ng karamdaman ang kagandahan ni nanay. Malayo na siya sa mapagmataas na babaeng nagtakwil sa amin. 2 buwan namin siyang nakasama bago namin siya ibinalik sa kanyang mga anak na naninirahan na sa Maynila. At nung taon din na yun, tuluyan na siyang namaalam. Huwag niyo sana akong husgahan pero hindi ko kayang patawarin si nanay noong mga panahon na yun. Sobrang lalim ng galit ko sa kanya. Kung hindi niya kami iniwan, baka hindi nasira ang buhay naming magkakapatid at hindi ko magagawang itapon ang aking dangal. Pero nung nakaraang taon, Tony, habang pinapanood ko ang bunso kong anak na nagmamarcha nung graduation niya sa kolehiyo, saka ko lang napagtanto na ayos na ako. Napatawad ko na ang aking ina. Wala nang galit sa aking puso dahil nagawa ko na sa mga anak ko ang hindi nila nagawa ni tatay para sa amin. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Anita. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.